Maligayang araw at maligayang pagbabalik po sa klase. Tayo po ngayon ay nasa Module 5 na, Epektibong Komunikasyon. Para sa araw na ito ang ating mga tatalahayang aralin, ang paghalaw at pag-unawa, pakikinig at pagsusuri, pagmamasid at pagbibigay, kahulugan. Para po sa unang bahagi, nariyan po ang paghalaw at pag-unawa. Ang BDI ay acronym na kasangkapan para maging gabay sa paghalaw. Una, kapag po tayo ay nasa epektibong komunikasyon, mainam na basahin po muna natin kung ano ang nais sabihin. Ano ang kabuuang teksto, ano ang kabuuang nilalaman ng aralin. Ikalawa, para sa tanungin ang sarili. Kapag po tayo ay nakapagbasa ng isang akda, isang aralin, ay mas mainam na tanungin ang ating sarili kung ano ang palagay dito, ano ang impormasyon na alam na natin dito, at talaga bang angkop ang impormasyon na ating nakuha. At ang ay para sa ipahayag ang salita, ang pagpapahulugan ng ating nabasa. So kung higit po nating naunawaan ang impormasyon na ating nabasa, ay tiyak po malalaman po ninyo ang pagpapakahulugan ng inyong napakinggan o nabasa. Kailangan ay nauunawaan po natin kung para saan po ito, ano ang gamit nito sa ating buhay, at saan maaari natin itong may sakatuparan. So meron po tayong una, basahin. Meron po tayong tanungin muna ang ating sarili patungkol po sa isang impormasyon. At kapag ito po ay totoo at angkop sa ating mga inaasahan, ay maaari natin itong maipahayag sa pasalita at mga kahulugan nito batay po sa ating nabasa. So kung tiyak po tayo sa mga impormasyon na ating nakukuha, ay maaari po natin itong magamit sa hinaharap. Kung ito naman ay mga impormasyon hindi pa po tayo sigurado, ay mas mainam na linawin po muna natin ang mga pahayag na iyon bago po tayo magtungo sa ating layunin. Ikalawa, ang pakikinig at pagsusuri ay may proseso po yan. So sa pakikipag-usap kanino man, lalo na sa pagpuna, dapat maging maingat po tayo upang hindi tayo makasakit ng damdamin. Minsan may nakikita po tayo sa Facebook, no, na feeling po natin, ay mali po yung impormasyon na sinishare po ninyo. Mali po yung ginagawa ninyo dahil hindi po yan yung totoong balita. Hindi yan yung totoong article dahil yan po ay isang fake news. So ikaw bilang isang mamamayan, gusto mo itama, gusto mong ayusin yung informasyon na sinasabi o pinapakalat niya. Kailangan natin siya bigyan ng puna. At kung magbibigay man po tayo, ay dapat pa rin tayo ay nasa maingat na pamamaraan. Pagpili ng salita, pagpili ng tono, pagpili ng ating audience. At kung yung ating bibigyan linaw ba ay tiyak at angkop. Okay? So may pagkakataon po dati na ako po kasi may sapat naman akong kaalaman pagdating sa major na meron ako, Filipino, ay doon po sa bahaging iyon ay binahagi niya po na yung kagamitan ay isang gawain o isang produktong maka-Filipino, letter F. So sa puntong iyon, mali po yung gamit niya ng gramatika dahil ang letter F po na Filipino ay ginagamit lamang pantukoy una sa nationality. Pangalawa, kung ginagamit mo ang salitang Ingles, ay pwedeng mong magamit ang letter F na Filipino bilang pantukoy sa tao. At ang ikatlo ay pwede pong pantukoy sa isang subject. Pero hindi mo po siya pwedeng gamitin pantukoy sa isang tao kung ikaw ay nasa wikang Filipino. Ang gamit po talaga dito ay letter P na Pilipino, Pilipina. Okay? So, doon po, nagkaroon kami ng problema. Pinaliwanag ko naman yung bahagi, ilang beses ko binasa. Okay naman, yung pagkakabigay ko na impormasyon. Tapos, biglang, ang dami ng bash. Diyos ko po, ang dami. So, ako kinabahan ako na, tama ba yung impormasyon na sinabi ko? Baka mamaya mali pala. So, tama naman. Pero dahil sa takot ko na magkaroon ng hidwaan at bilang teacher ako, ayokong masangkot sa mga ganong sitwasyon, biniro ko siya.
So, nakakalungkot na hindi pala natin nagagampanan yung ating tungkulin dahil meron tayo ding pinoproteksyonan na usapin. At nakakatakot din kasi kung may pagkakataon, alam mo yun, mag-viral, tapos ang dami makabasa, na, "Hala, si Miss nakikipag-away sa ano." Pero ang nais mo lang naman, linawin yung impormasyon na kanilang pinapakalat. So, dapat maging maingat po talaga tayo, no, sa mga impormasyong ating ipinapakita. Sa pakikitungo sa iba, dapat tayo ay maging sensitibo, lalo na po sa mga sinasabi nila. Ano ba ang totoong mensahe na nais nilang ipaabot? Kapag po tayo ay nakikipagtsikahan sa mga pamilya ng ating mga kaibigan, mga bagong kaibigan na nakakasama po natin, ay maging sensitibo po tayo sa ating mga binabahaging impormasyon o kaya naman biro na siguro para sa kanila hindi na po pala biro yun, no? May mga iba na po palang kahulugan na binibigay po dito. So, kailangan maging maingat po tayo at alamin natin kung ano yung mensahe na pinapaabot. Ito po, noong 2017, ako po ay nagturo na sa balik-aral program nung habang ako ay second year college. Tapos, may pagkataon po na, syempre, may mga paksa kami at mga module kami patungkol sa droga. Hindi may iwasan na talhayin yun. Pero, may mga ilang po pala kami estudyante na galing po pala doon. I mean, katatas lang nila mag-rehab. Hanggang ngayon, ay nandun pa rin sila. Habang nagtuturo kami, nandun pa rin po sila sa kanilang shelter. At inaalagaan pa rin po sila. So, ako parang halaka. So, bawal ka magbanggit ng mga salitang makakasakit sa kanila, sa kanilang proseso ng healing nila. So, dun talaga ako nagkaroon ng struggle talaga dahil nahihirapan ako na ibigay ang mga katotohanan na impormasyon patungkol sa bagay na iyon. At the same time, nahihirapan akong ipaliwanag sa kanila na mali yun ang kanilang naging sitwasyon. Dahil may pagkakataon po na sila ay nade-depress, napapraning kapag bumabalik sila sa sitwasyon na patungkol po doon. So, kailangan maging maingat tayo sa mga binabahagi nating impormasyon kung gusto po natin maging epektibo ang komunikasyon. Pag sabi po kasi natin epektibo ang isang komunikasyon, nauunawaan ng ating tagapakinig ang nais po nating sabihin at nang sa gayon ay makakatugon po sila ng tama at angkop sa impormasyon na ating ibinigay. Kasi kung hindi po parehas yung pagtanggap po ninyo sa impormasyon, ay hindi po angkop o epektibo ang komunikasyon. Nababago ang kahulugan ng isang mensahe batay sa nangingibabaw na bitaw ng boses. Kapag tayo nakipag-usap, natural po sa atin na may punto tayo. Natural po sa atin na meron po tayong accent. Pero maingat pa rin po pala talaga tayo dapat sa impormasyong ating ibinibigay. Lalo na yung mga tono po natin, naku po, baka akalain nila tayo po ay galit. Tayo po ay naninigaw. Yes, so may mga pagkakataon na yun na ako po, nung face-to-face po namin, malakas po talaga yung boses ko At meron po akong paninindigan pagka ako po ay nagsasalita at may diin. Kaya pili po ng iba, parang lagi na lang to galit si Miss. Lagi na lang to pagka nag-start yung klase niya, lagi na lang naninigaw, laging galit. So, hindi po ganon. So, may mga pagkakataon na kapag nakikita nyo na iba po ang reaction ng inyong kausap, maaring linawin nyo na po agad sa kanila na, wala akong wala akong kinakampihan sa inyo, o wala akong nais iparating na masama kasi pinapaliwanag ko lang yung mga nangyayari, pinapaliwanag ko lang yung bawat side ng bawat isa, at wala akong nais ibigay na negatibong impormasyon. Okay, so magandang sign po iyon dahil ibig sabihin, naunawaan mo na meron palang kakaibang pagtanggap yung mga tao sa iyong paligid. Okay? Mababasa natin ang mga di pa salitang senyales batay po sa ating mga namamasid, ipinapahayag lalo na po yung mga itsura at mukha ng tao. Lalo po natin silang nakikitaan ng reaksyon kahit hindi po sila nagsasalita na bibigyan ito ng kahulugan dahil sa kanilang inaasta o pinapakitang senyales. Ang mga kontak at agwat sa pagitan ng dalawa o higit pang tao ay madalas nagpapahiwatig po na sila ay hindi okay. Okay? Kaya sa mga hindi pa salitang senyales ay nagmumukhay sa atin na hinggil na maging tunay ang damdamin sa sino man nagsasalita. Maaari kasing iba ang kanyang tunay na damdamin sa tunay na kanyang sinasabi. So bilang kabuuan sa ating Module 5, nais po nating sabihin at ipaliwanag na kung nais natin magkaroon ng isang epektibong
komunikasyon ay dapat magsimula po ito sa atin. Kailangan ng ating kakausapin ay makakapagbigay po agad tayo sa kanya ng trust o tiwala. Mahihinuha agad natin na ako to, pwede mo akong pagsabihan ng mga problema mo. Magaan ang aking kalooban na tanggapin kung ano man ang iyong pinapasan sa mga oras na ito dahil doon po tayo makakapagbigay ng tiwala sa kanya na yes, pwede mo akong kausapin. Yes, pwede mo akong makasama sa mga oras na ito. Yes, okay sa akin yung mga sinasabi mo. Okay? So bilang bahagi ng ating aring para sa epektibong komunikasyon, isa sa mga nais po natin ipaliwanag ay ang pag-iingat po ng mga salita at impormasyon, tono at boses na binibitawan ay mahalaga. Ito man ay sa pasulat o pasalitang pamamaraan upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at kaguluhan sa pagitan ng pakikipag-usap. Muli po, magandang araw po sa lahat.